Oh yes, mga kapatid. Magandang araw po sa inyong lahat. May pag-uusapan po tayo. Ito'y galing po sa ating Pinas News Uncover. Nasa description yan, isubscribe niyan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. At ang title po ng kanyang news, Tamba, kulang ang kulong. Yan. Nakita ko rin to sa ibang balita, kulang kapag ikukulong ka lang. No? Dapat bitayin, patanong, kung talagang may kasalanan siya. Taong bayan, susugod na, Martin, kalad ka rin. Ayan po ang title na gagawa natin ng reaction video. Unahin na muna natin yung makukulong. Kasi kung makukulong yan, parang hindi sapat dahil sobrang yaman na. Mayaman ka na, 'di ba? Hindi natin nararating yung salitang mayaman kasi pag mayaman, alam mo na, masyadong mayaman 'yon. Iba pa yung level ng class S na mayayaman. Na mas may class S pa na 2 S hanggang 3 S. Sobrang yaman na 'yon, no? Ito 'yon, sila 'yon. Kung totoong talagang nangurakot sila. Okay? Doon muna tayo sa kung totoong nangurakot sila. Nabivisualize lang natin. Bivisualize ba English ko? Basta pwede rin para mukhang social. Para mukhang mayaman. Yung vision ba? Di ba? Yung ating nai-imagine. Ito yung hindi totoo. Nai-imagine lang ho natin. Halimbawa, nakulong siya. Ngayong nakulong siya, ano na ngayon kung nakulong? Maghahari-harian lang sa loob. Kasi nga mayaman. Pwede niyang masulisulan yung mga warden o yung ibang, oy, bigyan mo naman ako magandang-gandang kama dyan, o sa isang pwesto, lahat ng yun, akin lahat yun. Yung isang room, kumbaga, no? Ako lahat to, yung isang selda, akin. Hindi pwede ho, kasi ganito, ito 1 billion. Sobrang laki nun. Million nga, malaki na eh. Di ba? Mabubulaga si warden ngayon. Naku, babaguhin buhay ko nun kakausapin ngayon yung mga siyempre may 1 billion na siya, limbawa, no? Kakausapin niya yung mga nakakulong doon sa selda. Oy, kayo, lipat kayo doon sa kabila. Sir, masikip na doon eh. Okay lang yun. Yun naman uso ngayon yung masisikip. Sama-sama kayo doon. Sir, huwag naman sir, ganyan. Gusto niya, bigyan ko kayo, tigte 10,000. Marami-rami din yun. Nalimbawa, laman 50 sa loob ng Kulongski. 50 o 100, halimbawa, no? Lipat kayo doon. Ang capacity lang din, 100. Dito sama-sama lahat sila ngayon. Pero may tigti 10,000 sila. Di ba? Bibigyan ng magkakaroon ng 1 billion eh. Tapos yung ililipatan, meron din tigi isang 10,000. Tapos si Tamba, ikukulong doon, solo na lang niya lahat. Diba? Ganon ang nagagawa ng pera. So, kung ikukulong siya doon, halimbawa man halimbawa lang naman to. Sabi ko nga sa inyo, vision ko lang. Kung ikukulong man, so paano niya pagbabayaran kung ganon lang din yung kulungan sa loob? Parang may sariling kwarto, hindi ka lang lalabas. May sarili kang internet. Kumbaga, kayang gawin lahat kasi ng pera, masisilaw po yung tao. Buti sana ho kung talagang tapat. May nabasa nga ako sa isang meme, sabi ng gano'n na sa lahat ng bagay, kahit gaano ka katalino, o may puso ka, o kahit ano man, uunahin mo yung pagiging tapat. Kasi kung wala yung una, yung pagiging tapat, talagang ipapahamak ka na kung anong meron kang profession. What is your profession? Sa ganun. Totoo yun, mga kapatid. Pinaka-importante sa lahat, yung magiging tapat ka. Lagi nyo tatandaan yun. Okay. Simulan na po natin ang ating balitaktakan ngayon. Panoorin na natin ito. Okay, nasa na ba yun? Ayan. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat. Fiber ni Juan. Play na natin. So, after deep reflection and prayer, I have made a decision today with a full heart and a clear conscience. I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives.
Yan ang naging huling pahayag ni late Representative Martin Romualdez bilang Speaker ng 20th Congress. Ayon sa mga kalyado, matagal nang pinag-iisipan ni Romualdez ang resignation sa gitna ng mga alegasyon ng anomalya sa flood control. Si Romualdez ang speaker noon at kabilang pa sa small committee ng 19th Congress nang aprubahan ang 2025 national budget na tinaguri ang pinakakurap na pambansang pondo sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito na lang isipin nyo maraming alegasyon sa'yo. Pero imbis na ipaliwanag mo, ang ginawa mo resign. O, diba? Hindi ba kagaguhan yon? Si BP Sara, ang dami niyong mga pinagsasabi, pero confidential fund lang ang binabanggit nyo. Pinaliwanag pa ng COA at naintindihan ng ibang taong bayan. Marami ang nakakaintindi. Yung mga hindi lang nakakaintindi, yung mga talagang korap. Yung mga sumisip-sip, humahada dun sa mga daliri ng mga buhaya. Diba? Hindi nyo naiintindihan O kaya kahit naiintindihan yung confidential pa ni BP Sara, ayaw nilang intindihin kasi dito kay Romualdez, baka may nakukuha sila. Diba? Bakit hindi niya ipaliwanag? Si BP Sara pinaliwanag niya At handa nga siya sa sa magaganap na impeachment Yun nga lang hindi nakaabot yung nila Hindi kwalipikado kasi bara-bara di ba? But ikaw dapat imbis na mag-resign ka, ipaliwanag mo yung akusasyon laban sa'yo. Ba't ka aalis? Ba't ganun, di ba? Dapat paliwanag mo, hindi ako korap. Kahit itanong nyo pa kay BBM, hindi ako korap. Paano? Ito ang mga resibo kong hindi ako korap. Ipapakita ko sa inyo. Ito pa. Ito pang mas matibay. Dapat ganun. Ang ginawa mo, magre-resign ka. Wala kang ginawa kundi pagsalitain yung mga speaker mo. Kung wala si Romualdez, walang AX, walang tupad, walang etc. Naman. Maganda tong topic talaga mga kapatid ni Pinas News Uncover. Sobrang gandang topic po nito. Maraming salamat. I-share po natin itong video na to mga kapatid. Napaka-importanting malaman po natin. Kahit yung sinasabing bitay, sa tingin nyo dapat lang yon. Parang pinatakas nyo na lang din yun na-deads na. Pinatakas nyo, wala na. Hindi niya na naramdaman yung sakit. Samantalang yung mga kababayan nating mga binabaha, kawawa mga nagugutom, meron naman pala tayong budget, hindi naman pala talaga tayo sobrang hirap. Kaya naman pala nating umasenso, kaso bilyon-bilyon ang nawawalang project na ibinibintang lamang doon sa kontraktor. Oo, may kasalanan ng kontraktor, pero sa likod nun, imposibleng walang mga nakaupong intol. Ipapaliwanag mo lang naman kung bakit, di ba? Paliwanag mo, bakit hindi ka korap? Bakit hindi ka dapat umalis sa pwesto mo? Ang ginawa mo, nag-resign ka. Panis ka pa rin kay BP Sara. Ang ginawa nyo, pinagtulungan nyo si BP Sara, pero hindi nyo pa rin napabagsak. Handang-handa pa rin siya. Kayo, tama ba yon resign? Tapos yung pagtatanggol ka pa ng mga binayaran. Ay, okay ni Nana Apo, awanan tuloy muna natin Sa gitna ng isyu ng korupsyon at magarbong pamumuhay ni Romualdez at ng kalyado nitong si Congressman Zaldico na nadawit din sa bilyong pisong flood control anomaly, nanindigan ng dating speaker na aalis siya sa pwesto nang walang tinatago. Git niya, wala siyang kasalanan. Totoo mang natanggal na si... Isipin mo yun, wala ka palang kasalanan bakit ka aalis? Paliwanag mo lang, tas ituro mo kung sino talaga. Di ba? Ay, nako. Maling desisyon ang mag-resign sa totoo lang. Base lang sa opinion ko, Pero para sa akin, mali. Wala akong kasalanan, Paano na lang po yung mga pinaglilingkuran ko? Di ba, tapat ako, Paano yung pinaglilingkuran ko? Si BP Sara, imbis na mag-resign, ayoko mag-resign. Paano na lamang yung nasasakupan ko? Paano na lamang yung mga naitayo ko? Biruin mo, Office of the Vice President, nakakatulong?
may mga libreng sakay, etc. Namimigay sila. Tingnan nyo doon sa Facebook, makikita nyo lahat at meron pa silang website na nagpapakita doon yung mga nagawa ng ating BP Sara. Meron. Ayaw nyo lang kasing tignan. Ganun talaga kahit nasa Biblia naman yun May tao talaga na ayaw sa katotohanan, gusto sa mali. Kahit alam na nilang mali, doon sila sa mali. Kasi nagkakaroon sila. Di ba? Congressman Romualdez, ito ba'y magpapahupa sa galit ng mga tao, ma'am, na ngayon ay nagrarally na sa harap ng batasang pambansa? About naman dun sa rally na yan, yung mga dilaw nakikisawsaw, alam mo, kaya ano pa lang hindi naman talaga rally ng mga dilaw yan talagang Duterte ang nag-set. Ayun ang nakita ko, Tapos sumabay na lang din yung mga rapper. Tapos dahil nga trending na sa Facebook, ngayon, itong mga dilawan makikisama. Dapat ihiwalay yan. Hiwalay. Nako mga kapatid, hindi lang kasi mataas ang views ko Pero sana i-like nyo para makita po ng mga kababayan po natin. Hiwalay po ang dilaw. Gusto nilang ihiwalay yung sarili nila. Ayaw nila ng korap. Hindi daw nila sinasabing Marcos resign. Ayaw lang nila ng korap. Samantalang dati, ayaw nyong maupo. Sabik na sabik pa kayong mawala si PBBM. Pinagbintangan nyo pa nga na mamamatay tao Saan ba yun? Yung may namatay na na reporter ba yun? Naalala nyo na yun? Si Baklita? Nakalimutan ko na pangalan Basta, di ba, nag-rally sila pero congressman na siya ata o representative Ngayon, tignan nyo ngayon, ayaw nyo mag-resign. Bakit? Uululoy nyo kami? Kaya ayaw nyong mag-resign si PBBM kasi si BP Sara ang mauupo. Pag na-survive niya ulit ito, yari kayong lahat. Sabi nga ni Tatay Digong, mas dangerous daw si BP Sara kaysa sa kanya. Tandaan nyo yan, ha? Sa tingin ko, hindi yan magpapahupa. Hanggat hindi ma-reveal sa public yung mga sinabi ko kanina. Alam mo, isa pang critical dyan, ang balita ko, may ilang members of Congress na tumaas ang salin nila in the past 3 years. One even went as high as 51% increase. Wow, 51%? So 51%, Kita mo talaga na yung salin is a good control, but since it's not made public, hindi natin alam kung gaano sila yumaman while in office, Napakahalaga niyan para natin talaga puksain ng korupsyon. Kasi kung mag-FOI ka pa bago mo makuha yan, napakahirap gawin yon. I-add ko lang, itong mga itong 20th Congress, natatandaan nyo, ang taong bayan galit na galit dun sa liquidation by certification. Walang kumikibo sa both chambers to remove that. Yun ay mga signos na sandali lang, ano ba tayo? Sarsuela ba ito? Sarsuela ba ito? Or budol na naman. Budol. Kasi merong pinapakita, kunyari yung 25 projects na reveal sa isumbong mo sa Pangulo. Ano ba yon? By design na 25 lamang ang kinote ni Presidente no second zona niya, 5,500. Nasaan na yun? So, we're just getting the peak of the iceberg. We're not getting what is really down under the body of water. Na lahat tayo hindi naman natin nakikita, iilan lamang ang may alam. So, kung gusto mo talaga ng cleansing at seryoso si Mr. Marcos na legasiya niya ito, kailangan talagang buksan ng libro. Yun, ganun. Puno na ba ang salop, ma'am? Kasi maraming mga Pilipino ngayon, maraming nagko-comment sa ating live stream na sila yung mga taga Mindanao, sila yung mga taga Visayas, sila po isusugo dito bukas sa Metro Manila para po ibigay ang suporta sa nangyayari po ngayon na panawagan ng tunay na hustisya. Kasi ma'am, hindi naman ito mangyayari, ma'am, itong nangyari sa issue ng flood control kung hindi po pinacheck
no, ng ating kalikasan, ng ating dakilang ama. Itong mga sinabi ni Marcos Jr. na mahigit 5,000 proyekto tapos na. Days after ng SONA niya last year, yun na, pinak-check. At the same pa rin ni ma'am, nangyari ngayong taon. Kasi 'di ba sabi niya 5,500 flood control project. 2 araw lang ata 'yun pagkakaalam ko eh. Tapos biglang bumaha, no? Puderagis niyan. Grabe yung baha, 'di ba? Nagalit yung taong bayan. Ngayon sabi niya nabunggo lang ng barko eh. Tingin mo ka. Tapos isa pa sabi niya, may flood control na overwhelmed na. Gago mo siya. Eto pa, pagkatapos nun, hindi niya pinaimbestigahan man lang. Inuna niya yung babagsakin si Bibi Sara. Sa pagkakaalam ko lang ha. Ganon ang naging sistema. Inuna nila si Kibuloy. Inuna nila si Tatay Digong na dalhin sa dahig. Ang sasaklap ng ginawa nila. Ngayon, nagkaroon ng part 2. Yung paniningil, yung fact check ng kalikasan. Panginoon na po ang gumawa ng paraan para makita natin, pero yung iba ayaw pa rin tignan yung katotohanan. Dapat sila ang mamatay. Ay, hindi pala pwede, no? Pag namatay sila, hindi pwede. Hindi pwede. Ganun-ganun na lang ba yun? Tatakas na lang kayo? Kailangan maramdaman po nila yung hirap, yung parusa na karapat-dapat para sa kanila. Ngayon, nagkaroon ng part 2, binabaha. Galit na galit yung mga mamamayang Pilipino natin. Di ba? Sobrang galit. Tignan. Hindi pa matatapos yan. Climate change na kasi ngayon eh. Global warming, no? So, hindi na katulad ng dati. Sabi nga ni Presidenteng Marcos, iba na raw yung schedule. Hindi ko ba naman matino? Putik niyan, pati bagyo sisisihin mo, iba na yung schedule. O yung tag-ulan, iba na. Mangon talagang po dyan. Wala, kayo ba? Gusto nyo bang ganyang presidente nyo? Uy, maya naman kayo sa mga nagtatanggol. Pag tanggol mo si Romualdez, maya ka na lang sa anak mo, sa mga pamilya mo, sa mga nakakakilala sa'yo na ipinagtatanggol mo yan. Mahiya ka. Hindi, okay lang, bayad naman ako eh. Ulul. Ang pinakamahalaga sa lahat, yung sa loobin mo bilang tao na nakikita mo yung mga kababayan natin, kawawa naman sila. Sila po yung nasasalamta ng bagyo, samantalang ikaw dahil bayad ka, maganda ang pamumuhay mo, pero yung mga kababayan mo, kawawa naman. Huwag kang maging selfish. Yan ang hirap sa mga bayad. No? Tayo, mamatay na ang, sabi nila, ano daw eh, bayad din daw yung, di ba dati, no? Sabi nila, bayad ka, tagapagtanggol ka ng Duterte. Hindi, ulul. Mamatay na bayaran, di ba? Mamatay na bayaran. Uso ngayon yung mamatay na bayaran. Sino ba yun yung reporter na yun, no? May memes na ganun eh. Bakit daw biglang dumami yung nakapila sa impyerno? Sige, huwag kayong matakot sa Diyos. Isipin nyo lang, makatawid kayo, magkaroon kayo ng pera, makatawid sa kahirapan, extra income. Sige lang, gawin nyo, yan ang gusto nyo eh. Minsan lang tayo mabubuhay sa mundo, gagaguhin nyo pa buhay nyo. Di pa kayo magbago. Para sa akin, kapag kumampi ka sa mga kurakot, sa tingin ko may kalalagyan ka din. No? Tatawanan ka ng Panginoon. Okay, hanggang dito na lamang tayo. Maraming salamat po sa topic na ito. Hindi uubra yung para sa akin hindi uubra yung bitay-bitay lang o kaya kulong-kulong lang. Dapat parusahan, makita ng taong bayan yung pinakamabibigat na parusa para sa mga nangungurakot po sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong panonood.